May tanong ako, sabi kasi ng sister sa amin sa school, hindi daw makakapasok sa langit kung hindi ka ipagdadasal ng mga kapamilya mo. At nananatili daw ang kaluluwa mo sa purgatorio. Pinaliwanag na natin ito noon, ngunit para sa ikatututo at sa kaalaman ng karamihan ay aking ipapaliwanag muli. Kung totoo ba na pag ikaw ay namatay at ipinagdasal ka ng iyong mahal sa buhay ay pwede ka pang mapunta sa langit? At may katotohanan nga ba talaga ang purgatorio? Alam nyo ang reality mga kaibigan, mga kapatid, ito yung isang paniniwala na nakakatakot paniwalaan. Bakit? Dahil pwede kang mapahamak kung ito ang paniniwalaan mo. Biruin mo, patay ka na, may pag-asa ka pang mapunta sa langit. Patay ka na, doon ka pa lamang maliligtas. Anong danger dyan? Dahil pwede nilang itanim sa kaisipan nila na okay lang naman pala kahit hindi nila sampalatayanan ng kanilang buong puso ang Panginoong Jesucristo na siya lamang ang kayang magligtas ng kanilang kaluluwa. At gawin lang nila yung mga nais nila sa mundong ito. Pwede naman pala silang maligtas. Ibilin lang nila sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mahal sa buhay na pagkatapos nilang mamatay sa mundong ito ay ipanalangin na lang sila upang sila ay maligtas. Anong katotohanan meron sa ganyang paniniwala mga kaibigan, mga kapatid? Yan yung danger dyan, yung feeling mo may pag-asa ka pa pero hindi mo nalalaman pagkatapos mo sa mundong ito wala ka ng pag-asa. Kung ikaw ay merong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sigurado ang punta mo sa langit. Pero kung ikaw ay walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, walang kabaguhan sa iyong buhay, walang bunga ang iyong pananampalataya, makikita mo na lang ang sarili mo. Ikaw ay nasa impyerno na. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. You see, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating kamatayan ay appointed na yan. Mangyayari at mangyayari sa atin yan sa ayaw at sa gusto natin. Pero hindi nangangahulugan na pagkatapos mong mamatay sa mundong ito ay dediretso ka sa purgatorio o parang yan yung pinaka-waiting area mo kung saan ka ba talaga pupunta, kung ikaw ba ay tutungo ng langit o dediretso ka ng impyerno. Hindi ganyan ang batayan ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Tatandaan nyo, pagkatapos natin dito sa mundong ito, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Kung yan ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, sigurado ang punta niyan sa langit. Pero kung yan ay hindi yan sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng marami na siyang napakinggan ng gospel, pero hindi niya ito pinaniwalaan, sigurado ang kanyang punta ay sa impyerno. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Alam nyo na po ang istoryang ito, mga kaibigan, mga kapatid. At papaunahan ko na ito. Ito po ay hindi isang parabola. Ito po ay totoong pangyayari, mga kaibigan, mga kapatid. Na nung itong pulubi ay namatay na si Lazarus, siya po ay dinala sa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin yan po yung paradise nung panahon na yan. At nung time na yan na hindi pa inaakyat ng ating Panginoong Jesucristo ang mga banal sa langit. Kaya doon muna sa Abraham's bosom. At tignan nyo po yung mga sunod na talata na ating binasa. Na nung namatay na itong mayaman na hindi pinangalanan dahil sinasabi ng Biblia, ang mga taong hindi anak ng Diyos ay hindi rin nakikilala ng Diyos. Hindi nangangahulugan na hindi all-knowing ang Diyos. Nangangahulugan lang, mga kaibigan, mga kapatid, na kung ikaw ay hindi pa tunay na anak ng Diyos, hindi ka pa na born again in spirit, hindi ka pa kabilang sa pamilya ng Diyos, hindi ka kinikilala ng Diyos na kanyang anak. Kaya't sabi dyan, nung namatay yung mayaman at inilibing, ano yung kasunod na mga pangyayari? And in hell, he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. You see, yan po yung reality na nangyayari sa tao pagkatapos niya dito sa mundong ito. Sinabi ng Biblia, pagkamatay nung rich man, siya po ay inilibing. At sabi ng ating binasa, and in hell, yung kasunod na mga pangyayari ng kanyang buhay, ay siya po ay nasa impyerno na. Nakita niya na siya ay nasa kahirapan, being in torments. Anong meaning, mga kaibigan, mga kapatid? Hindi totoo yung mga 40 days na gumagala pa yung kaluluwa dito. Meron pang purgatorio, meron pang pag-asa ang isang namatay. Tignan nyo po ang mga pangyayaring yan. Pag ikaw ay namatay at hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pipikit ang iyong mga mata at alam mo, yung susunod na pagmulat mo, nandoon ka na sa Hades at makikita mo ang iyong sarili. Ikaw ay nasa paghihirap
paghihirap, ikaw ay nasa torment na. Kung paano yung sinabi ng Biblia, yan din po ang mangyayari sa tao. Kaya't walang silbi yung pagpanalangin mo sa mga namatay na dahil wala na pong magagawa ang panalangin. Ang impyerno ay may pasukan ngunit walang labasan. Kung ikaw ay nandyan na, hindi ka na makakapunta pa sa langit. Kung ikaw naman ay nasa langit na, hindi ka rin naman na makakababa sa impyerno. Alam nyo kung sino pa yung nananalangin? Yung pang mga nasa impyerno ang nananalangin sa mga buhay, hindi yung mga buhay ang nananalangin sa mga patay. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Ano yung context dyan, mga kaibigan, mga kapatid? Ito pong rich man ay meron pa mga kapatid. Nanghihiling siya ng request dito kay Abraham upang magpadala ng mga mangangaral doon sa kanyang mga kapatid upang ito ay hindi makaranas kung ano yung kanyang idinadanas na paghihirap sa impyerno. Upang ipangaral ang tamang kaligtasan, ang pananampalataya. You see, yan yung reality. Yung mga nananalangin pa, yung mga patay para sa mga buhay, hindi yung mga buhay para sa mga patay dahil wala nang magagawa ang kahit na ano pang luhod mo, ano pang panalangin mo para maligtas yung mahal mo sa buhay na hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na nasa impyerno na at pagdurusa. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ito naman ang isang katunayan na pag ang isang tao ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, siya po ay diretso na ng langit. Dahil sinabi diyan sa ating talatang binasa na pag ikaw ay absent na sa katawang ito, ibig sabihin tapos ka na, patay ka na, wala ka na sa mundong ito. Ang iyong kaluluwa ay diretso sa ating Panginoon, ibig sabihin magiging present ka na sa Panginoon, na hindi katotohanan ang purgatorio, na hindi nadadaan ka pa sa waiting area, kundi makakapiling mo ang Panginoon sa langit. At yan yung reality, mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo, dito sa atin sa mundo, sa lupa, dito yung pagkakataon para maranasan mo yung kaligtasan, hindi pag namatay ka na. Alam nyo, ang tao, maraming chances na binigay ang Panginoon para makilala at sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo upang ikaw ay makatamo ng kaligtasan. Pero alam nyo, ang mga tao sa impyerno, isang pagkakataon lang ang kanilang hinihiling na sila ay makapunta pa ng langit, pero yan ay hindi na mangyayari. Kaya habang may pagkakataon ka pa dito sa mundo, ay gawin mo na ikaw ay sumampalataya ng buong puso mo sa ating Panginoon. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Talikuran mo ang mga ginagawa mong hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos dahil ang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, meron niyang kabaguhan sa kanyang buhay. Hindi pwedeng sinasabi mong nananampalataya ka, pero ni isa sa gawin mo sa mundong ito ay hindi man lang nagbabago. Puro ka pa rin paglakad sa kasalanan. Kaya't ito po ang mapapayo ko sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, mag-iingat ka kung saan mo pag-aaralin ang iyong anak na eskwelahan. Dahil pwedeng ma-impluwensyahan yan at mataniman yan ng mga kakaibang doktrina na hindi naman naaayon sa Biblia. At maiba pa ang kanyang paniniwala na pwede naman pala na pag ako ay namatay ay maliligtas pa ako. Dahil yan yung turo ng mga ganyang mangangaral. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.